gabi po sa ating lahat. Pagdating ng Panginoon, tayo pumuli naman namin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa pagmamahal mo sa amin, Lord, na pag-ibig mo ingatan, Panginoon. At patuloy mo rin papala, Panginoon. Salamat naman dahil nandiyan kayo palagi sa amin. Pagkaman kami minsan may mga pinagdadaanan, pero Lord, hindi ka nagkulang sa amin naman. Salamat po, Panginoon. Lord, tulungan mo kami pang maunawaan namin yung mga salita ngayong gabi, Panginoon. At ako ililipod mo, tulungan mo kung maibahagi ko lang ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Paspasan mo palagi ng mga salita sa gabi. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Kanina ba ako na naiiyak? Hindi ko alam. Sarap ng pakiramdam kung ito ay nakaramdam nito. Diba? Sabi ko nga, may pinagdaanan pa mga bagyo. Pero alam niyo po, alam natin ang pag dumilim ang kalangitan ay uulan. Pag nagkaroon ng mga anunsyo, bagyo. Pero alam natin, paglipas ng bagyo, kinabukasan may init at gumaganda yung panahon. Talaga sa buhay natin, pag may pinagdaanan tayo, ay magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. At alam mo ba na pag may mga kahilingan tayo bago ibinibigay ng Diyos, ang unang inaayos ng Panginoon ay ang buhay nito. Salamat sa Panginoon, sa pagmamahal niya sa atin, na talagang naiyak ako dahil yung naalala ko yung kwento ng isang tao na habang nag-worship kanya, naiyak ko talaga. Dahil nung testimony si Jojo, nasabi niya, sino ako? Bakit ako aalis sa pagpupuri sa Panginoon? Yung isang tao na nung lalabas na siya ng ospital, ay umiiyak siya. Sabi niya, doktor, bakit ka umiiyak? Meron pa bang masakit siya? Umiiyak lang ako kasi magpapayag na siya kasi siya ay na-oxygen. Sabi niya, umiiyak lang ako kasi 1 hour o 2 hours lang ako na-oxygen pero ang laki ng pinayaran ko. Pero ang tagal na pala ako binibigyan ng hangin ng hininga ng Panginoon. Pero kahit minsan hindi ako singil. Yung pagmamahal ng buhay na binigay ng Diyos sa atin, napaka-laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Na kaya kanina ng testimony siya, tiniri yung hangin. Yung hangin binibigay ng Diyos ng libre. Pero pag pumunta ka sa ospital, 2 oras libo. Buwapiyan. Kasi sabi niya, naiyak siya dahil naiyak ako hindi dahil sa mahal sa ibang tao. Naiyak ako dahil sa pagmamahal ng Diyos sa akin. Dahil dito, 2 oras na ako siningil ako ng ganun kahalang kamahal. Pero sa Panginoon, hindi ako siningil. Hanggang ganito na yung edad ko. Kaya salamat sa Panginoon. Alam natin na bago tayo pagpakalaan ng Panginoon, ayusin muna ng Diyos ang buhay natin. Yung puso natin. Kaya magpasalamat ka pag tumaan ka na ng mga pagsubok. Kasi inaayos ka ng Panginoon at ang kasunod ng pagpapala niya mula sa Panginoon. Kasi pag hindi natin alam kung ano yung halaga ng pagpapala, mahirap po ito natin makamit kasi alam ng Diyos hindi mawawala lang sa akin. Parang pag hinarap mo sa unggoy, yung saging na 1 pili at saka yung pera na 100,000, ang pipiliin ng amo o ng unggoy, yung saging. Kasi hindi niya alam na yung pera, pwede siya bumili ng 1 truck na saging. Diba? Sa atin, bilang tao, pag pinagpili ka, magtatrabaho ka ng may sweldo ka ng 50G o maglilingkod ka sa Panginoon dito sa Biblia Church. Alin ang pipiliin mo? Palagay ko, pipiliin mo yung pera. Kasi hindi mo alam yung halaga ng paglilingkod sa Panginoon. Diba? Sa atin, sa nag-aaral, may maraming tao ang mindset nila mag-aaral ako para ako magkaroon ng trabaho. Pero kung gusto mo ay magkaroon ng yaman, dapat ang mindset mo, pag ako'y nakapag-aaral ng kaunti, nakagraduate ako ng high school, magbibisbis ako. Kasi ang tao pa nag-aaral, nakapagtapos, ang magiging sweldo mo lang, yung tama lang sa trabaho mo. Kung minimum ka lang, hindi ka tataas. Pero kung maisip mo ay talagang magkaroon ng kayamanan, magbibisbis ka. Kasi alam mo, doon mayroong pera. Pero alam niyo po, sa buhay natin, ang pili na lang mga dapat mag-business, mga tulad ni Jojo. Kasi tayo yung mga edad na
55 o 60 pataas, sana ito na lang natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Kasi sabi ko nga, ito yung pagkakataon natin. Kaya yung mensahe ng linggo na sana gamitin natin yung ating lakas para sa Panginoon. Bago tayo ibibigyan ng Panginoon ng pagpapala, aayusin muna niya ang ating puso. Kasi dapat masukat ng Diyos yung puso natin kung gaano na ba natin kamahal ang Panginoon. Nung si Abraham po ay sinubok ng Diyos, hindi naman intensyon ng Panginoon. Sa tingin niyo ba gusto ng Panginoon patayin si Isaac? Nung sinabi ng Panginoon, Abraham, ialay mo sa amin ang iyong anak. Hindi po yun. Ang gusto ng Panginoon, sukatin yung pagmamahal ni Abraham sa kanya. Ako pa ba ang kanyang Diyos? O yung anak na niya na binigay ko sa kanya? Kasi 25 years niya hinintay yun. So, sinukat ng Panginoon, mahal pa ba niya ako bilang kanyang Diyos o yung anak na niya ang kanyang minamahal? Ang gustong patayin ng Panginoon doon, yung pag-aalala, yung bang mawala yung pagtingin ni Abraham sa iba, kundi sa kanya lang talaga. At nakita niya, nung sukatin niya ang pag-ibig niya ni Abraham, ay talagang totoo na mahal niya ang Panginoon. Sa buhay po natin, magpasalamat tayo pag nagdaan na tayo sa mga pagsubok. Ikaw ay umangat ang buhay, napag-craft ka na, alam mo na yung kasunod mo. Nililinis ka ng Diyos eh. Titignan ko nga itong anak ko kung pupurihin pa niya ako. Di ba si Job? Tingnan ko nga, Panginoon, subukan mo na paghirapin siya pag hindi isusumbakan niya. Pinaghirap lahat, nagkasakit pa. Pero patuloy nagpuri sa Panginoon at binalik ng dubli-dubli yung kayamanan na wala sa kanya. Sa atin, pag naranasan mo ng umangat at nabangkang ka, pag nagpatuloy ka sa Panginoon, napakalaki kong biyaya ang ibibigay ng Diyos. Inaayos lang tayo ng Panginoon yung puso natin. Inaayos lang tayo ng Panginoon. Napakasarap po umasa sa Diyos kasi alam natin, pag umasa ka sa Panginoon, napakalaki pong biyaya ang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Hindi na ako nag-aalala ngayon sa mga pangailangan sa may bayarin ka man. Kasi talaga pong on time ang Diyos. Pag nag-pray ako sa Panginoon, may bayarin ako. Ibinibigay talaga ng Panginoon. Kaya sabi ko, Panginoon, talagang napakabuti mo sa iyong mga anak. Diba? Sino pong mag-aakala na tayo ay walang mga trabaho? Tulad ni Ate Nere, sino mag-aakala walang trabaho yung mga yan? Walang pera, kumakain, nakakapamasyal, nakakapunta ka ng Davao, nakakapunta kung saan. Pagdating dito, family din. Diba? Nakakapaglakwansan. Kumbaga, mayroon lang itinuturuan Diyos sa atin, pero hindi tayo pinapahirapan ng Panginoon. Nakikita mo kung paano yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Napakapalad po natin, mahal tayo ng Panginoon. Hindi po lahat ng tao makakaranas ng pagmamahal ng Diyos. At sabi ko nga, sa aming everyday prayer na nakaraang gabi, ang Diyos ko, ipapagmahal. Matindi po siya pumiling sa kanyang mga anak. Matindi po siya magprotekta sa kanyang mga anak. Talo niya yung tao. Talo niya yung magulang mo kaya kang protektahan, pero hindi tulad ng protekta ng Diyos. Yung proteksyon at pagpapala ng Diyos sa iyo, iba. Mas higit, matindi po kumampi ang Diyos sa kanyang mga anak. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong gaganti, ako ang bahay. Kaya masabi ko, pag inaway mo yung tao, talagang malapit sa Diyos, at siya ay umiyak at tumulong sa Panginoon, yun ang pinakamasakit na mangyayari sa buhay. Kasi ang Diyos ang bahala eh. Yung ganti ng tao, okay lang yan. Kaya yung tanggapin ng tao. Pero pag ang Diyos ang kakampi mo at yun ang gumanti, hindi nila kaya sa tayo. Kaya pag sa Diyos po tayo, mayroon po tayo tagumpay. Ang sabi po sa Deuteronomio, sabi niya sa chapter 30 verse 6, sabi niya rito, babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso at kayo din ng inyong mga anak upang ibigin ninyo siya ng buong katapatan. Sa ganon, mabubuhay kayo ng matagal. So gusto ng Panginoon na tayo ay maging malinis muna. Maging
Kumbaga, maayos muna tayo para alam ng Panginoon na pag tayo ay nabigyan niya ng mga pagpapala, alam ng Diyos, magagamit natin yun. At yun ay magkakaroon ng, kumbaga yung bunga ng mga pagpapala na ibibigay sa iyo, maraming maliligtas. Maraming reward. Kaya nga si Ate Neri, kahit medyo sila ay bumagsak sa negosyo, may reward ang Diyos sa kanila. Kasi nakapagdala siya ng kaluluwa. Ay sabi ng Panginoon, libu-libong tao, ay libu-libong anghel ang natutuwa sa langit. How much more ang Panginoon? Kaya sabi ko, pag tayo mayroong nagagawa sa Diyos, napakalaki po ang reward ng binibigay ng Panginoon. Kaya po napakapalad natin. Kaya pag mayroong mga tao na mga parang nagagalit sa iya, kasi pag ginantihan po sila, ikaw ang gumanti. Sabi nga ng Bible, yung pag pinatulan mo, iisipin nila mas magmang ka sa kanila. Pero, hayaan mo lang sila. Ang sabi niya sa verse 7, at ang mga sumpang ito ay ipapataw ni Yahweh sa inyong mga kaaway na nagpahirap sa inyo. Kung mayroon may mga tao na gusto magsalita sa inyo ng hindi maganda, kung ano-ano, sa kanila po yung babay. Ang Diyos po ang gagawa, hindi tayo. Kasi pag tayo, walang kakwenta-kwenta yung gagawin mong ganti. Hindi po yun, kumbaga hindi man lang iindahin ng kalaban mo. Pero pag ang Diyos ang itinaas mo, bahala ang Panginoon. Papalain ka na ng Panginoon, protektahan ka ng Panginoon, at iingatan ka lang. Ang sabi ng Panginoon dito sa verse 11, ang kautosan ibinigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain. Ang sabi niya rito, ang kautosan ibinibigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain. Hindi naman mahirap. Alin ba ang mahirap? Yung magnakaw o yung hindi magnakaw? Diba mas mahirap yung magnakaw, may mahuli ka pa, makulong ka pa. Alin yung mahirap? Yung mahalin mo yung kapwa mo o yung awayin mo? Mas magaling yung magmahal. Alin ang maganda? Yung magbigay ka o ikaw ang bigyan? Maganda yung magbigay, di ba? Alin ba ang mas maganda? Yung kasama, yung kaaway mo, mahalin mo o makipag-away mo? Mas maganda yung mahalin mo siya. Kasi yun ang utos ng Panginoon. Alin ba ang mas mahirap? Parang lahat ng utos ng Panginoon ay para sa atin. Para sa atin kabubuti. Kaya sabi niya rito, ang kautosan ibinibigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain. Di ba mas masarap magpakain kaysa sa marami pong mga bagay sa mundo. Sabi nga, di ba, ang hirap naman kasi sundin ang mga utos ng Panginoon. Hindi po. Napakadali po sundin kung totoo po na tayo ay nagmamahal sa Diyos. Mas masarap alam gusto mo, suwayin mo ang Panginoon, mahalin. Mas masarap mahalin mo siya. Kasi sa pagmamahal mo sa Kanya, ay kapalit ng blessing. Pero pag hindi mo siya minahal, ay yung lahat, yung sabi ko nga sa ating paggawa ng kabutihan, para po sa atin yung hindi para sa Panginoon. At hindi rin para sa ibang tao. Lahat ng ginagawa natin ng kabutihan, para po sa atin. Tayo po ang magka-harvest. Sabi niya sa verse 12, wala ito sa langit, kaya hindi na ninyo dapat itanong sino ang aakyat sa langit para sa atin upang kunin ang kautosan, upang marinig natin ito at maisagawa. Wala daw sa langit, narito na sa lupa eh. Ang kautosan ng Panginoon. Ibinigay na sa atin. Kaya napakadali natin sundin. Diba? Wala rin ito sa ibayong dagat, kaya hindi ninyo dapat itanong sino ang tatawid sa dagat para sa atin upang kunin ang kautosan, upang marinig natin ito at maisagawa. Wala din sa ibayong dagat, wala kung saan ang kautosan ng Panginoon. Ang sabi niya rito, napakalapit ng kautosan. Wala rin ito sa ibayong dagat, kaya hindi ninyo dapat itanong sino ang tatawid sa dagat para sa atin upang kunin ang kautosan, upang marinig natin ito at maisagawa. Napakalapit ng kautosan sa inyo.
nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itong tuparin. Nasa atin na pong mga labi, nasa ating mga puso ang kautusan ng Panginoon. Inilagay na sa atin ng Panginoon ang kanyang kautusan. Kaya nga tayo may banal na Espiritu na nagmumula sa atin. Alam natin yung kautusan ng Panginoon. Alam po ninyo, kahit na hindi nyo sabihin at hindi nyo ipaliwanag, pag mayroon kayong nagagawang hindi maganda, alam nyo, nakukonsensya kayo. Diba? Kasi nasa inyong puso na yung kautusan ng Diyos. Subukan nyo, pag sinuklian kayo ng malaki at sobra-sobra at i-obey nyo, hindi kayo mapapakaling. Bakit? Kasi nga, nasa atin na yung kautusan. Alam natin mali yun. Alam natin na hindi tama yun. Kaya hindi mo magawa-gawa. Diba? Pag nakagawa ka ng hindi tama, hindi ka mapakali, hindi ka makatulog, humihingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Kasi nasa atin na, wala ka sa malayo, wala sa langit, narito na sa atin ang kautusan ng Panginoon. Kaya tayo ay nakukonsensya kasi alam natin. Kaya alam ko, mayroon tayo yung pagmamahal sa Panginoon. At yun ay hindi na mawawala sa atin. Kaya kaya natin gumawa ng kabutihan. Kasi narito na sa ating puso ang kautusan ng Panginoon. Diba tapos parang sa atin, ang sarap pakiramdam pag ikaw ay nagmamahal. Kasi hindi ka sa atin ang mapagmahal kasi yun na yung kautusan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, love your neighbor. Love your neighbor. But hindi sinabi ng Panginoon na huwag umano. Mahalin. Kaya ayun po, kaya hindi ka sa atin na nakakapagmahal tayo. Sabi sa 15, bibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian. Buhay o kamatayan. Kasaganaan o kahirapan. Sabi 16, kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupain binibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawin isang malaking bansa. So yung pangako ng Panginoon sa atin, mahabang buhay at talagang pagpapalang hindi po natin inaasahan. Ako yung laman ng puso ko, parang nararamdaman ko yung napakalaking pagpapalang bibigay ng Diyos. Parang yung nararamdaman mo ba yung parang hindi ka nag-aalala sa kapirahan kasi alam mo meron. Alam mo merong kapirahan. Sabi ko nga, hindi ko pa hawak pero ang dami ng nagsasabi sa akin. Talagang sabi ko, Lord, totoo talagang ang Diyos po ang gumagawa ng paraan. Kaya sabi ko, yung kapirahan pala, yung pangailangan mo, masigit kong makukuha sa paglilingkod sa Panginoon. Kung talagang sincero ka. Kasi ang sabi ng Diyos, pag inuna mo ako, ibibigay ko ang lahat ng pakailangan mo. Kaya sabi ko nga kay Jojo, kung ako lang ang masusunod sa iyo, hindi huwag kang magtrabaho. Kasi, sino ba yung boss mo sa trabaho mo? Baka ang boss mo sa trabaho mo, bilyonaryo lang. Ay, yung boss ko dito, may-ari ng langit at ng lupa. Mas mayaman yun. Yung boss nyo sa lupa, nakikihingi lang sa kanya eh. Ay, yung ating boss, siya ang lahat ng may-ari dito. At ang lahat ng sabihin niya ay nangyayari. Magtiwala ka sa Panginoon. Salamat dahil alam ko na kung busy na siya. Alam na niya na talagang higit. Sabi ko, hindi naman tayo ginugutom ng Diyos. Alam mo ba yung dapat natin gawin? Alam po ninyo, ang purpose talaga ng tao sa mundo nito ay para paglingkuran ng Diyos. At pag pinaglingkuran mo ang Diyos, hindi ka niya gugutom. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, walang naglingkod sa Panginoon na nagpalimos. Pinagpala po niyang lahat. Kung ako ba ay naglilingkod sa Panginoon, tapos wala na akong masok na damit dahil sa kahirapan, papayag ba ang Diyos magsasalita ako dito na nakahubad? Kasi ang panahon natin ngayon nakabihis ang tao dito na tumunan. Hindi papayag ang Diyos na gano'n. At kung pumayag man ang Diyos na gano'n, gagawin ko pa rin yung tungkulin ko para purihin siya.
Sasampahin ko pa rin siya, papupurihan ko pa rin siya, ano man yung bigay na sa akin. Kasi alam ko naman na, yun yung mga bagay lang na pwedeng mangyari sa iyo, pero hindi ka pababayaan ng Diyos. Diba? Yung paglilingkod natin sa Panginoon, meron po itong reward. Kaya nga lagi kong tinuturo sa inyo na, kung maglilingkod kayo sa Panginoon, ituloy niyo. Kasi masasayang yung blessing na gustong ibigay yung Panginoon sa iyo na hindi mo makamit. Kasi baka sabihin nito sa akin, anak, hindi mo kasi tinuro yung tama. Kaya yung iba'y nag-alinlangan. Gusto ko pagdating ko, halimbawa, dumating na ako, kinuha ko ng Panginoon kasi lahat naman tayo darating sa bagay na yun. Dahil yun yung tagumpay ng ating pananampalataya. Baka padating, bakit hindi mo sinabi yung totoo? Bakit ang dumidipindi ka na baka sila ay magtampo? Dapat sabihin mo yung katotohanan. Dahil ang sabi ng salita ng Panginoon, ang pagsabi ng katotohanan ay pagbibigay ng kalayaan. Makakalaya tayo o kapalayan tayo ng Panginoon sa katotohanan. Kaya malaki ko sinasabi na ito po yung isang katotohanan dapat natin sundan. Pag nakalihis na po sa salita ng Panginoon, pili nyo ng ayawan. Pili na kayong gumalon. Pili na kayong umiling. Ayaw ko na. Pero pag nasa loob ng salita ng Panginoon, tumango kayo. Dahil yun po katotohanan, hindi ko na Diyos ka. Hindi po tayo papabayaan ng Panginoon. Madalas ako umiiyak sa Panginoon dahil napakalaki yung pagpapalang pinakita ng Diyos sa akin sa lugar ng ito. Pero hindi po lahat makakatanggap. Ayaw lang sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Kaya lagi kong pinipilit na sana po lahat tayo ay talagang mapalapit ng sagat sa Panginoon. Kasi ipupuhos na niya yung pagpapala, ibibigay niya yung pagpapala. Kaya lagi kong pinipilog sa Panginoon, Lord, wala kang iiwan. Wala kang Panginoong iiwan kahit isa sa amin. Lahat ay paramdam mo at ibigay mo yung pagpapala. Salamat sa Panginoon dahil alam ko ang mga puso niyo ay nakaprepare para sa pagpapala ng ibigay ng Panginoon. Amen. Sabi nga dito kanina, yung pananampalataya. Dahil yung unang umpisahan yung gawain dito, kaya yung nakaraan, napunta ko sa kanila, biyak ako, hanggang sa umuwi ako, biyak ako, na sabi ko nga, alam po rin yung kaaway, gumagawa yan sila ulit sila. Kasi alam niya, tayo hindi natin alam yung plano mo, yung plano ng Diyos, alam ng kaaway kung ano yung mangyayari sa'yo after 5 years. Ngayon, gusto ng Diyan, luwas sa akin yun. Kasi pag nangyari yun, nagtagumpay ka, nanalo ang Diyos. Kaya gusto kang ialis, tanggalin doon sa plano ng Diyos para sa'yo. Dahil alam niya, after 5 years, napakaganda na ng buhay mo, naayos ka na ng Panginoon, pinagpala ka na, nakapagpagawa ka pa, nagtulungan mo pa, at umayos pa ang templo ng Panginoon. Wawasakin ka ng kalaban. Kasi ayaw niyang mangyari yung dakilang plano ng Diyos sa'yo. Amen. Hindi mo pa alam, pero alam ng kalaban na yun ang plano ng Diyos sa'yo. Umiyak ako talaga ng time na yun na Panginoon, napakaganda ng plano mo, pero alam ko hindi magtatagumpay ang kaaway. Salamat sa Panginoon na tayo po ay, alam ko, binubuglod tayo ng Panginoon ng pagmamahal. Pag-ibig na hindi ako nakakaramdam ng kawalan sa panahon ngayon. Hindi ko nararamdaman niya yung sabihin, wala akong pera, hindi ko nararamdaman. Kasi ang pakiramdam ko, napakalaking blessing. Kaya salamat sa Panginoon na mapalag tayo na sabi ko nga, Panginoon, salamat kasi kahit kami nasa liblib na lugar, pero naaabot mo kami at ginamit mo kami. Magpasalamat tayo sa Panginoon na tayo ginagamit kahit tayo nasa ganitong lugar, kahit tayo nasa isang area na hindi naman malayo sa mga kabahayan.
malayo sa bayan, pero ang presensya ng Diyos narito po at dinalayo tayo. Narito kasama natin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Itanim lang natin sa ating puso na ang Diyos po hindi tayo mapabayaan. Nasa tamang lugar po tayo sa ating paglilingkod. Kaya nga sabi ko, hindi ko man masabi yung mga ibang bagay, hindi ko man maipaliwanag ng eksakto, pero alam ko, ang Holy Spirit magpapaunawa sa inyo ang kahalagahan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Wala pong ibang mahalaga kundi ang Panginoon. Pag tayo pinaglingkod sa kanyang sagad, makakamit po natin ang mga buhay. Salamat sa kanyang masalita tayo po yung malami. Panginoon, salamat Lord dahil nag-inject ka palagi sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga taong narito, Panginoon. Alam ko, Lord, na sila, Panginoon, ay iyong itinakta na makasama na magpupuri sa inyo. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ng bawat isang narito. At alam ko, Father God, mayroon kayong takilang plano sa bawat isa. Mayroon mang pinagdaan ng bagyo, Panginoon. Pero pumupak, Panginoon. At ngayon, may mapagpapala ng pagkakaroon mo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ng bawat isa. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon.